morning, brother and sister. Walang kahit. Hello. Baka tayo mapasok. Hindi tayo nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. Ako pinagpapasalamat sa Diyos at naimbitahan ako ni Pastor para tumayo po dito at bilang lingkod ng Panginoon ay hindi natin kaya tanggihan ng Diyos ano po. Bagamat maraming karapat-dapat na gamitin ng Panginoon, ngunit ako nagpapasalamat sapagkat kahit po tagal-tagal kami na palayo ay nandoon po yung paggawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon sa mga nakikinig dyan po sa labas. Ay kayo po ay inaanyahan namin dito po sa gawain ito. Dito po mga, ito po ba ilan? Yung po mga nakikinig sa gawain ito ay salamat sa Panginoon. Alam po kung pahala ng Diyos ay patuloy na sasagana sa puso ng bawat isa sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti at laging may pagmamahal ano po sa bawat kaluluwa ng ating Panginoon. Ako po yun. Diba? Hindi na. Hindi, hayaan mo. Sacrifice. Mainit na pero okay lang. Medyo nababago sa panahon kasi po sa New Jersey talagang malamig po doon. Ay sa gabi kami nainitan pa sita kaya ang ventilador ay nasa uluhan. Kaya medyo inuubo po ako pero wala po akong COVID. Huwag po kayong matatakot. Kaya salamat sa Panginoon. Ako pinagpapasalamat sa Diyos sapagkat nakikita ko na pinagpapala ng Diyos ang iglesia dito sa ating Silabdar. Nakita ko sabi ko, ganda na ng church. Talagang dito nila itingnan mo at yung masarap na po sa mata. Ano po? Para maging hawa sa pakiramdam. Kala ko po doon daw, narinig ko na naiinitan ng operator doon. Mainit na ba dyan? Mag-aircon ka. Wala na akong bibigay. Salamat sa Panginoon. Alam ko ang Diyos ay tutugon. Siguro mga sa oras, panahon ng Panginoon ay malagyan ng kaisang yan. Sa tulong ng bawat isa, ano po, ay mangyayari po ay mahalagang Diyos. Tayo po mga ay manalangin sa ating Panginoon. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat tunay o Diyos na hindi kami pinagkukulang. At saan man kami makarating Panginoon, alam po namin na kasama ka namin, nandiyan ang iyong Espiritu. Kasama namin ang iyong banal na presensya Panginoon, kaya po pinagpapalaan po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. At hindi mo kami pinagkukulang ang Diyos, sapat ka po sa lahat ng aming pangailangan. At sa oras po ito, narito kami upang patuloy na magsalo-salo sa iyong mayamang salita. Ang dalangin ko po ang Holy Spirit, ang patuloy pong sumama sa akin, Panginoon. Patuloy akong makain at turuan. Yun po ayon sa iyong kalooban. At mapagpala po ang bawat isa sa amin, Panginoon, lalo na po sa spiritual na buhay namin, Panginoon. Kaya salamat po. Bless mo po ang bawat isa. Purihin ka, O Diyos, na po ang ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa pagkatuloy na nasanay po kasi ako sa New Jersey na yung pastor po hindi nag-aalis ng ganito. Sorry po, pastor. Sinashare ko lang. Kasi po, siya po yung laging may mask. Tinatasin ng dalang kaunti. Kasi po baka may pumasok daw at makita yung mga anak ng Diyos ay hindi sumusunod doon po sa kanilang protocol. Ano po? Kaya sabi ko, sacrifice lang. Ako naman dito ay tatagalin ay 15 minutes. Kaya medyo bumabagwan tayo. Sapagkat narinig ko po si Pastor sa New Jersey, talagang hindi siya maawat. Talagang naroon yung pag-aapoy sa kanyang puso. Ang verse po natin ay dito po sa binasa kanina.
ni sino nga yun? Anak ni Sister Karin. 1 John 4:7-8 po. Sabi po dito, ang Diyos ay pag-ibig. Subaybayan po ninyo, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Salamat sa Panginoon. Alam ko po na naniniwala tayo na mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya tayo nagpapatuloy, kaya kahit may mga pagsubok sa buhay, lahat po naman ay dumaranas noon. Ngunit hindi po ba pigilan yung pagnanasa ng ating puso na mapaglingkuran ng Panginoon? Ano po, sapagkat tunay na mahal tayo ng ating Panginoon. Sabi po doon sa verse 10, baka po may gusto magbasa. 1 John 4:10. Ito po ang sinasabi sa 1 John 4 verse 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam naman natin na tayo ay nagmula doon sa makasalanang mundo. Bagamat nasa libutan pa tayo. Ngunit binabago tayo ng Panginoon sapagkat nandun nga yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kahit mahal na mahal ang kanyang anak, para magkaroon tayo ng kapatawaran ay isinugo niya para po sa bawat isa sa atin. Kaya makikita natin na sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sino po ba yung makakaabot sa salitang gayon na lamang? Para itong hindi maabot. Kaya salamat sa Panginoon, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At sabi nga ay, bakit ba sinugo ng Ama ang kanyang buktong na anak? Ang sabi doon sa John 3:16, magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan at tayo po ay maligtas. Hindi po ba? Sabi po sa John 3:17, 1 John, saan ko po babasa? 1 John 3:17, dito na sa mga awit po. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, natin po, baka natin si brother. God bless. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya panghawakan nga po natin na tayo ay iligtas na. Ito po minsan ko natin kay Pastor pag-pray para umaalis. At totoo po yun sapagkat nanampalataya tayo sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya po tayo ay ligtas na, kaya nga tayo ay may kapayapaan, may kagalakan ng puso. Ay yung Diyos po yung ating kaaliwan, di po ba? At sabi nga ay maliban na lamang na ikaw ay tumigil, ikaw ay huminto, tumigil ang iyong pananampalataya, ay po ay yung pong kaligtasan ay hindi mawawala sa atin. Kasi tayo po ay dapat nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit habang tayo po ay nagpapatuloy sa landasin na inilagay ng Diyos sa ating harapan, baon natin, baon kung ating pananampalataya at pag-asa para sa Panginoon, ay naniniwala po ako na lagi namin ang tulong ng Diyos. Kasi po sabi nga niya, hindi na tayo iwan, hindi na tayo papabayaan.
Kaya huwag mawawala sa ating puso na tayo ay ligtas na kaya ako, hindi pa kaya ako ligtas. Ano po, kung siya nag-aalinlangan tayo. Ngunit sa totoo po, sabi po ng Panginoon ay wala nang makakaagaw sa atin. Ano po sa kamay ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. At habang tayo pinagpapatuloy sa takbuhin nila ng Diyos sa ating harapan hanggang sa finish line. Ang isa po mga paligsahan ay mayroong hangganan. May finish line. At nais ng Panginoon, lahat tayo makarating doon. Doon po sa hangganan. Ano po? Hindi po naman sinasabi na yung mga perfect lang ang makarating doon. Tayo po ay walang perfecto mo sa atin. Ano po? Kaya sabi ko kanina, naroon lagi ang tulong ng Panginoon para pa tayo palakasin. Tayo pasiglahin sa ating paglilingkod para sa ating Panginoon. At alam naman nyo, ang langit ay tinatanggap lamang ay yung karapat-dapat. Hindi po ba? At habang tayo narito, meron pa po tayo nagagawang pag-uulan. Aminin man natin ito hindi, ay nangyayari po ito. Sapagkat sabi po ng Bible ay ang magsabi hindi siya nagkakasala, ginagawa mong sinungaling ng Diyos. Ano po? Alam po ng Diyos ang laman ng ating puso. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, naniniwala ako na habang tayo ay dito sa lupa, tayo sama-sama, tulong-tulong sa gawain ng Panginoon, ay pagpapalain ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ano po, sapagkat sabi nga ay ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Yung pong church doon sa New Jersey, yung po ay God is love. Kaya sabi ni Pastor Roland, ay kaya nilibres ng Panginoon itong ating church, sapagkat ito nga ay Diyos ng pag-ibig, yung dumadalo yung pag-ibig ng Diyos doon po sa bawat isa. Ano po? At alam ko kahit po ito, Christ is the answer, si Kristo ang katugunan, kailangan natin ng pag-ibig, ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti po ng Panginoon. At hindi lamang po yung ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kundi sabi po ay, kundi tinuturuan din tayo umibig, at ito po yung utos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Niliwala po ba kayo doon? Ito yung utos ng Panginoon. Sabi po doon sa 1 John 4:29, tama po. 4:21 pala. Sabi po, ito ang utos. Ito ang utos na binigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Kasi po ba ang ating mga kapatid sa Panginoon? Dito ba bawat isa sa atin? Tayo brother and sister. Tayo magkakapatid sa Panginoon. Si Pastor, tatay natin sa pananampalataya, pero kapatid natin siya sa Panginoon. Hindi po ba? Kaya, ang sabi po doon ay ito yung utos. Ang umiibig sa kapatid ay umiibig din. At umiibig sa Diyos ay umiibig din sa kanyang kapatid. Ito po yung pag-ibig sa kapatid. Ano po? At sabi po ay nananatili ito sa ating buhay. Ano po? Sa bawat isa sa atin. Ito kasi yung katunayan na iniibig natin ng Diyos. Kasi po kung merong sama ng loob, merong medyo tampo, ay paano masasabi iniibig mo ang Diyos? Ano po? Sabi ng Bible, kung hindi mo maiibig yung nakikita, paano po maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Kaya maganda dumaranas po ang mga bagay nito sa buhay ng bawat isa sapagkat tayo may tao may hangganan ng ating kalooban. Ay lagi natin hindi sa Diyos yung pagpapatawad. Tayo po ay sabi po dun sa verse ba yun? 1 John 4:20 yata. 1 John 4:20. Tama po ba? 4:20. Papalitan na sa lamin. Sabi ko kaya dyan ay magpa-check up na kami bago umuwi kasi libre sa lamin doon. Ay dito mahal. Ay salamat sa Panginoon. Makakita pa naman. Maipag yun ba? At Peter pala rin.
First Peter 4:20. First Peter, John 4:20. Ba, pang maulan kay Nanay Lumi. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napuputo mo sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na kanyang nakikita hindi niya maibig, paano na may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Kaya tinuturo po sa atin yung pagpapatawad, pagiging ng tawad. Ito po ay natutuhan ko sa buhay ko. Ito po nagpasimula dun sa na-share ko na ito sa aking biyanan na kahit ako born again muntik po kami magbabag noon. Bago pa akong nananampalataya noon. Kasi nagbilad ako ng palay, ay niya may sinisilong na yung palay. Sabi ko, tatay, ba't may sinisilong yan? Pag bibili ko, wala akong pera Sabi ko, ay hindi pa po yung tuyo. Sabi, basta wala akong pera, bibili din ito. Para po medyo sumamalot ko, sabi ko ay, hindi po naman tinitingnan yung pangangailangan ng natin, pagkain natin araw-araw, ay siyempre medyo magagat at nagalit na po. Ay sa isip ko yan, tumayo-tayo ko na, susuntukan kita. Sabi ko ay, yun po ay yung, simula po nun, kinabukasan na ako lumapit ko yung tatay, tumingi ako ng kapatawaran. Simula po nun, nasanay na yung aking sarili, na hindi po patagalin, yun po maging tapat tayo sa bawat isa. Kahit po kay Pastor, ganun po ko yun. Pag hindi gusto ko sabihin kay Pastor, hindi ko ako nahihiya. Sapagkat alam ko naman ang bawat isa ay lalo si Pastor, yun ay puspos lang ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. At ito po yung tinuturo sa atin po. Sabi po ay huwag na tayo magtampuhan, wala na sa maagong ng loob. Kasi ang maapektuhan po nito yung ating paglilingkod at saka po yung ating puso. At may pawis uluhan. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon. Sabi po doon sa Mateo 18:15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag narinig siya sa iyo ang pagsasama ng magkapatid, ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Meron po magandang bunga po, kaya huwag po tayong mahihiya. Maging open po tayo sa bawat isa, hindi naman natin inaasahan na may sumamalo sa atin. Pero pag nalaman po natin ay puntahan na natin, sabi po ng Bible, at kausapin natin sapagkat alam ko na kapag ang dalawa na nag-uusap sa kabubuti ng bawat isa ay naroon ng Panginoon at siya itutulong na maging maayos po ang lahat. At sabi pa yung manunumbalik sa Ama, ibig sabihin yung paglilingkod ay muling sisigla at magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At hindi lamang po ito sinasabi, hindi sabi nararamdaman o napipil. Napipil ito at yung ating pong sinasabihan. Alam po kaya nagiging matatag po yung pagsama namin pasita, yung pag-ibig ng bawat isa, pagmamahal ko sa niya, pagmamahal niya sa akin. Kaya po kami payapa kahit saan po kami naroon. Lalo po pag yung sinabi kong, I love you not only in my mouth, but I love you from the bottom of my heart. Ayun po ay may aksyon, dapat may aksyon. Pagkatapos nun yung pambulong na kayo sa katlo. Hindi po yung nagchat-chat-chat. Tuwing umaga. Opo. Kaya salamat sa Panginoon na po. Napakabuti po nun. Sabi po ay, because action is most louder than your saying. Mas malakas po yun yung may aksyon, yung may gawa. Kesa po sabihin mo lang sabihin, mahal kita, ay kakaumay. Sabi ko basta parang ano yan. Ganun. Kung makakatulog ka pa. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Ano po ba yung ibinigay ni Kristo para madama natin na mahal na tayo? Hindi po ba yung kanyang buhay? Para tayo magkaroon ng kaligtasan, para ang buhay natin ay maging maayos, mapayapa, at makarating nga tayo sa finish line na karapat dapat tayo.
para sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po nun na kapag halimbawa tayo ay magsishare ng salita ng Diyos, hindi po lang natin sinasabi na I love you, mahal ka ng Panginoon. Kundi kapag nakita natin na may pangailangan sa kaya mo naman o konting bagay lang, ay umaksyon po tayo. Makakatulong po yun. Yun po ay nilalagay ng Diyos sa aking puso. Kaya kapag mayroon pong mga kailangan at sa pinag-usapan namin mag-asawa, ay hindi po kami nag-iisang dalawa nakakatulong. Ano po, kailangan po yun. At sabi ay manatili tayo na umuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po, yun po katotohanan. Naalala ko itong katotohanan, sabi mo kung itong panahon, narinig ko yung mga kwento sa ating mga ninuno, na kapag nanliligaw daw yung binata sa isang dalaga ay maraming pangako. At kapag ang dalagang mapaniwala ay makukuha na yung oo. Hindi po ba? Nalimbawa, ibigin mo lamang ako ay susungkitin ko ang butuin. Aking sutuhugin at isasabi ko sa iyo leeg. Ay paano naman mangyayari? Magsaka nga na isang butuin, hindi patay ka noon. Kung pasungkitin mo yun. Ibig sabihin po ay walang katotohanan. Ngunit marami yung nalilindang. Kaya pag nagsama na sila at nag-awa yun, salong-salong ang butuin. Nakikita nila yun. Kaya salamat sa Panginoon. Para po may katotohanan, pwede namin yung ipot ng butik, ipot yung saka may sabi sa yung dalaga. Yan ang ipot. Totoo naman. Kaya salamat po sa Panginoon. Kinakailangan po ay mamuhay na tayo sa katotohanan mula sa salita ng ating Panginoon. Mamuhay tayo may pag-ibig sa isa't isa. Mamuhay tayo sa katotohanan upang manatili tayong malaya at may kapayapaan ng buhay sa piling ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kawang bagay po ay pag-ibig sa pastor o tagapamahala. Ano po? Sabi po sa Jeremias 3:15, pwede po bang pastor ito bumasa? Opo. Ito lang po. 3:15. Sabi po dito ni Propeta Jeremias, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at sa pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Amen. Salamat po, Pastor. Sa pagkatuloy nga si Pastor ay masunod na po. Talagang siya ay yung mabuting dito ng ating Panginoon. Kaya ang mga pastor po, ang mga tagapangasiwa, yan po yung regalo ng Diyos sa iglesia. Sa bawat isa sa atin, upang tayo po ay akalin doon po sa tamang pamumuhay. Kasi po, pinili siya ng Diyos upang ipadaba sa atin ang kanyang pamamahal. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sabi po ay karapat dapat lang ipadama natin na mahal natin ang ating pastor. At sa paanong paraan. Ano po, sa paanong paraan. Sabi po sa 1 Thessalonica 5:12-13, ba't hinahanap ko pa sa Bible? Nakasulat naman din. Nahihirap na ako. Ano po yung panlang yung dapat nating ipakita sa ating Panginoon at sa ating pastor? Pag-uulan sila ng lubos na paggalang at pag-ibig. Ano po? Paggalang at pag-ibig. Ang paggalang po ay hindi lamang po, opo, sige po, yes po. Ano po, hindi lamang po yun yung paggalang. Tinignan ko po doon sa yung definition ng paggalang. Sabi po doon ay isang mabuting hangarin ano po, ng ating puso para doon sa ating pastor. At ito rin po ay pagrespeto at pagmamahal.
Yung pong salitang paggalang. Sabi po, ang paggalang ay isang ugali na nagpapakita na ikaw ay isang mabuting tao na mayroong pagpapahalaga lalo na po sa likod ng ating Panginoon. Kaya gaano natin kamahal si Pastor? Gaano natin siya kamahal? Alam po ninyo, pag yung pagmamahal ko ay nararamdaman natin sa ating puso ay po. Hindi po yung fake sapagkat nararamdaman natin. Kaya ako pinakakapagsabi ni Pastor, mahal kita Pastor. Puno libo Pastor, kaya ako nasa tapat mo dahil mahal kita. Hindi po totoo. May katotohanan po yun. At sabi niya, ang bawat isa sa atin, paano ba natin ipadama kay Pastor yung ating pagmamahal? Paano ba natin siya napapasaya? Kapag nabasa ko rin po na kapag siya ay hindi natin sinunod, siya ay nanglumo, ay maapektuhan yung paglilingkod. Kahit po tayo ay maapektuhan doon po sa kanyang paglilingkod para sa Panginoon at sa bawat isa sa atin. At tinan po yung maaral na mag-observe lang. Ay alam po ninyo na nakikita ko lang kay Pastor, pagsasabi po ng tapat, ay pagsasama daw ng maayos ba maluwat? Ano ba yung maluwat? Para maayos ano? Opo. Yung pag si Pastor pa yung nag-mensahe, nung kami nasa New Jersey, madiin po ba siyang mag-mensahe, lalo na sa tema ng kung sa kulisi ay yung puspos na. Ano po? At kung minsan, kami nagkakataon na may pasita, si Pastor, may nalakas ang boses, din ng mga mensahe. Kaya siguro mahal naman talaga mga anak ng Diyos. Ay sabi ko, Pastor, relax, ang puso mo. Kasi po, talagang hapit siya para po doon sa mensahe. At sabi ko yung si Pastor ay kung minsan parang isang mataray na tatay. Pero naroon yung pagmamahal sa bawat isa sa atin. At masaya po. At naniniwala po ako na tayo ay mahal ng Pastor. Ano po? At para lang sa panahon ngayon, ay bilang isang tatay o isang magulang, kapag tayo po ay medyo matahalaga sa ating anak, ay makikita natin na parang bang antay bukas dito, lapas dito. Ano po, si Pastor dito po na po yung pag-mensahe. Ano po yung parang lang sa akin, observation ko. Kasi mahal ko kayo, mahal naman ako, mahal naman ako bawat isa. Ay, ito minsan po gano'n lang nangyayari. Ngunit alam ko po mahal mo ang bawat isa. Ito po may mahal din namin. At alam ko ba, hindi sasamahan loob sa akin. Kasi nilagay ako ng Diyos dito sa pamamagitan ninyo. Ay, yun lang po, yung observation ko. At sana ito ay makatulong sa bawat isa sa atin. At alam ko pong, sabi ko ay mahal tayo ng ating pastor. At patuloy natin mahalin ang ating pastor. Paano ba natin siya mapapaligaya bilang ating tatay at tagapangunan sa iglesia? Ano po? Ako po, wala ni pastor. Kami dati isama kami doon. Na hanggat niya mapapasya ko siya kahit nasa pamimiwas at ako yung medyo tamad eh. Nasa baka po siya, hindi ko talaga yung mamiwas. Kami po sa nakakarating. Sapagkat nakikita ko pong masaya siya doon sa na kami sama namimiwas kasi po yung talagang hilig niya. Hindi po natin ito dapat bawalan kung minsan ay nag-iisip siyang mamiwas. Ano po? At ito nga po yung hinaanan. Hindi ako makauo, hindi naman ako makahindi. Sabi ka rin tayo mamimiwas. Gusto niya ibakulit. Alam mo, kung bakit hindi ako makauo, kasi mahal ko si Pastor, inaalala ko po yung mababatad yung kanyang paa. Sabi mga Pastor, mababatad yung paa mo. Sabi, pwede naman kasi nararanasan na niya. Hindi naman ako makahindi kasi pipigilin ko naman yung kanyang kaligayahan. Na kung siya ay yung kanyang dating ginagawa ay magawa din. Nakatulad ko po, pagkarating ko po ay tumakas ako sa mga nagbabantay. Yun po, namiwas na po ako sa Ibiya. Kasama po si Ronald.
Kasi yun po yung hilig talaga. Kampi na rin, best nakapamaiwas, hindi ko inakit si Pastor. Sabi ko, Pastor, hindi kita inakit, baka makita kang bantay bayan. Ano dalang pamaiwas, idadaan din sa tapat ng bantay doon. Ay, mabilis to. Ako tumakas. Ano po? Bagamat mali, kaya lang po meron talaga tayong nais na nakakapagpaligay sa atin. Ano po? Kaya salamat po, kinakailangan po na rin ng paggalang at pagmamahal sa ating pong pastor. Ikalma po ay yung pasakop sa nangangasiwa sa inyo. Sabi po doon sa Hebrew 13:17. Papasahin po natin, hindi ko po yun na isulit. Hebrew 13:17. Sabi po dito ay, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sila ay pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin, kung hindi sila ay mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. Ang sabi po ay pasakop tayo sa nangangasiwa sa kanya, sa ating, sa ating pastor. At alam po naman natin ang kanyang patotoo dahil sa pagsunod niya, luha ko hindi papigilan. Hayop at kasi yun. Sabi po ay pagsunod. Pasakop sa nangangasiwa sa inyo. Sabi po na kailangan kong dito yung may pagsunod ng pag-ibig. May pag-ibig. Yung ginawa ng pastor kay Pastor, kilala? Joy Iniwasan. Kapag ko, luwa. Alam po ninyo, ang pagsunod po sa isang ay karana sa pastor. Kaya kung bakit siya matatag, siya matiisin, kung bakit siya ay nakakapagpatuloy. Kasi po hinubog siya sa pagsunod sa tagapanguna doon po sa Laban. Ano po, dito may siyempre sa akin kami nag-uusap sa amin. At ito po ay dapat na makita rin sa bawat isa sa atin. Ano po, yung po ako pinagpala ng Diyos ng tricycle, ay ang plano po nila para sa buhay namin, sa mga aking bayan, tulong. Ngunit dahil na naroon yung pamamahal sa ating tagapanguna, ay basta sila po nilakad, ay masaya akong ihatid sila kung saan man may meeting, kung ano man ang pupuntahan. Kaya po, punta sa Santa Cruz, punta Luciana, punta Pagbilaw, punta Candelaria, Bukban, Luciana, sa Tayabas, ay masaya akong ginagawa yun. Bagamat tao, napapagod, ngunit ang mahalaga po doon ay mahalaga, masaya yung ating puso na tayo po ay sumusunod para sa ating pastor. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon. Ano po ang ating ginagawa? Sabi ay isipin natin na sa Panginoon natin ito ginagawa. Kaya muling masunurin po tayo ng lingkod ng Diyos. Kung minsan man ay halimbawa, hindi natin bilang tayo, hindi natin para gano'n gusto. O hindi natin hindi natin kaya gawin o ano pa man, ay kausapin po natin si Pastor, sabihin po natin ng totoo para sa kanya, para hindi po yung mayroon tayong dala-dala na hindi natin mailabas, ay ito po yung magpapahirap sa atin. Ano po? Kaya ito po yung aking pinakang tinuro ng Diyos. Kapag may gusto ko sabihin kay Pastor, sinasabi ko, tinatanggap naman ni Pastor. At yung mga payo naman ni Pastor at yung mga salitang nihayag sa akin, talagang pinagpapala po ako. Kaya ganun po yung mangyayari po sa atin. Ano po? Kaya mahalin po natin si Pastor, sa Pastora, dahil sila po yung mga lingkod ng Diyos na pinagkaloob sa iglesia nito. Hindi na po natin kahabaan pa na kung tayo maunawain. Kasi anak tayo ng Diyos, kapitan ka natin po. Ang ikatlo po, at ito po yung huli, yung pong pagmamahal sa kaluluwa. Ano po, salamat sa Panginoon kahapon,
kaluluwa ng bata doon po sa bahay ni Sheila. Nasa 20 po yata yun at na-share ng salita ng Diyos. At salamat kay Pastora sapagkat si nagturo doon. At naniniwala ako na yun po ay magpapatuloy. Ano po, mahalin lang natin ang kaluluwa ng tao. Kung tayo magsawang sila ay dalawin, sila ay palakasin. Ano po? Sabi po ito sa Lucas 15:4, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Ano po? Naalala po ba ninyo yung gawain sa ibas doon sa court? Ano po, di po ba nagawain tayo doon na madilim ang panahon, tapos ay naulan? Yung iba, ay medyo nawawala ng pagkasa. Ay baka po tayo hindi matuloy, maulan po. Ngunit salamat doon po sa mga kapatid na malakas ang faith, na bahala ang Diyos. Basta ay tinalagyan ng Diyos yung araw na yun, tayo ay dadako yun. At nakita po natin na yung himala talaga ng Panginoon. Kasi ang nakita po doon ng Diyos sa atin ay yung pagmamahal natin sa kaluluwa. Kasi po yung krusada po lang tayo. Krusada, sa basketballan. At habang nagkagawain, nawala po yung ulan tumigil. At naghimala ang Diyos doon po sa gawain ng Panginoon. At may dalawang kaluluwa doon na tumanggap sa ating Panginoon. Yung anak ng engineer dito, patay na ba yun? Yung anak noon, at saka yung isa po, hindi ko matandaan kung sino. Kaya ang Diyos po yung talagang bahala. Basta mahalin natin ang kaluluwa. At pag sinabi ng Panginoon, sundin natin. At ang Diyos po yung ating katulong. Yung po sa ganang mga bagay na po. Kaya, huwag po tayong magpaatay-atay pa sa panahon ito. At alam natin na may COVID, may bawal yung mga gatong pagtitipos. Salamat tayo po pinapayagan na tayo po ipagawain na kahit hindi pa kompleto. At alam ko na nilalagay ng Diyos sa puso ko yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ng jugglers, na sila po ay masiran ng salita ng Diyos. Sabi ko, Pastor, pag-pray mo ako at tulungan ako ng Panginoon doon po sa gawain ito. At ako po kung po kami nasa New Jersey, na-share ko nga nung linggo na ginamit ko po yung messenger at yung po mga ka-friends kong mga jugglers, sila po yung sindiran ko na ng salita ng Diyos. Pinadadala ko pa po sila ng mga kanta na para sa Panginoon, awitin sa Panginoon. At nakikita ko po yung kanilang mga sagot sa akin na salamat parang Adon, salamat sa Panginoon. Talagang sa panahon na ito'y kailangan namin ng Diyos, may edad na nga. Sabi ng kaibigan ko sa Maynila, may edad na nga kung ano na ang nasakit. Kaya sabi ko nga ay pare, kailangan natin ng Panginoon. Kaya lang mahina ng kanyang signal, nawawala. Kaya napuputol ang pag-uusap. Di text na lang. Si Pare Aris po, nakausap ko din sa video chat ni cellphone ni ang anak. Gina. Gina nga. At doon po rin sila ko siya na si Lord. Tapos sabi ko ay dati naman, tinanggap ko ng Panginoon. Tinanggap po niya sa isang babasahin niyo na ibigay ko sa kanya. Meron pong nakalagay na pagtanggap. Tapos pumeron pa siya na tinanggap niya ang Panginoon, Lazaro Baldovino. Kaya lang, dadalaw rin siya ng sanlibutan. At ngayon po, aking muling sinasariwa yung mga bagay na ito. At kahit po sa messenger, ay pinag-pray ko po siya sa video chat namin. At nagpasalamat siya. At nagpasalamat din po siya sa Panginoon. Kasi po kahit matigas ang puso ng tao, kapag ang Diyos po ang kumatok sa kanilang puso, hindi po nila ito matatanggihan. Para po bawat sa atin, tayo may tataling mga ulit. Dati tayong naanyahan na mga Bible study, mga gano'n, ito mga karanasan ko, ay na-share ko nga kay Pastor. Dito sa kabila ay Bible study. Dito sa kabila ay nanonood ng ball. Ano ang pinili ko ay dito ko sa ball. Alam ko, yung pong panahon yun. Ibig sabihin ko, matagal na niligawan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ngunit yung Diyos po ang tumilo sa ating buhay, kaya tayo narito. Tayo ay nagpapatuloy.
para po doon sa gawain ng Panginoon. Alam po ninyo, kapag naipadama natin yung ating pagmamahal, doon po sa inyong mga kaibigan, inyong mga kumpare, yung una, na kung saan ay kasama sa mga hindi kaluguran ng Panginoon, ay ito na po yung panahon para i-share po natin ang salita ng Diyos. Ito po yung pinahagi ko rin doon sa New Jersey. Nung ginamit po ako sa Bible study, yung pong yung pagmamahal sa kaluluwa ng tao. Po. At nakita ko doon na ang lagi pong mga tema kapag nagtuturuan, ay ito po na po doon sa mga evangelism. Po, kasi po doon ang tao ay busy sa trabaho, kapag evangelize ay hindi na nila magawa. Tapos yung isa na dati hindi nananalangin, ngayon po ay nagpe-pray na siya. At nakadalawang kaluluwa. Nakakuha po siya ng dalawang kaluluwa nakasama sa prayer, yung pong lakbanin, dalawa yun. At tuwing nagpe-pray po kami, tuwing alas 6 ng gabi doon, alas 6 ng umaga rito, ay kasama na po sila. At yun po kasi tumanggap sa Panginoon. Doon po sa gawa, kahit New Jersey, sa Caloocan, yun po kasi tumanggap sa Panginoon. At nagpapatuloy po siya ngayon. At siya nananalangin na rin. Kung po naman siya magulo ang buhay, ang pamilya niya ay nag-away-away, gawa siguro sa mga mana, yung isa'y lagi pong lulong sa drugs, at ngayon po ay naipasok din sa, ano ba yun? Rehab. Sa rehab. At siya po ay doon ay may mga pastor na nagtuturo po ng salita ng Diyos at maayos na po yung kanyang buhay. Kaya yun po yung nagagawa kapag mahal po natin ang kaluluwa. Malayo ba, malapit di, pilit mo rin mararating. Di po ba? Kinakailangan tayo ay nasa ating puso yung pagmamahal sa bawat kaluluwa. At makita ng Diyos sa buhay natin yung ano ba tayo ginagawa ng Panginoon. Ano po? At kapag kilala tayo ng Diyos ng una, at ng Diyos ng taga-saglibutan, kung ano yung ugali natin, at nakita niyo yung ugali natin ngayon, ay makikita po nila yung kamahang gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po? Kaya salamat po sa Panginoon. At nakikita naman natin na kapag tayo sumusunod sa Diyos, talagang tayo pinagpapala po ng Panginoon. Di po ba? Naroon talaga yung blessing ng Diyos. Mga bagay na hindi natin inaasahan, biglang nariyan na. Ano po? Ganun po yung ating Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At makikita rin nila kung tayo dating kasalanan ay minahal ng Diyos, kaya rin nila ito maranasan. Ano po? Kaya lang tayo yung pinakatulay. Ano po? Tayong malibang sa mga bagay ng sanlibutan. Lagi po natin ito ng ating panahon ay sa ating pong pagmamahal po sa kaluluwa. Pwede naman tayo gumawa ng mga gawain natin. Meron naman siguro tayong libreng panahon. Kahit po 10 minutes, 15 minutes, pwede po yun. Ano po, basta lang maperatan natin ang ating pagmamahal doon po sa mga kaluluwa. At ito po yung tatlong bagay na binigay sa akin ng Panginoon: pagmamahal sa kapatid, sa Panginoon, pagmamahal sa pastor, at pagmamahal sa kaluluwa. Alam ko po rin nagpala ang bawat isa sa atin. At bilang panghuli po, alam ko naman tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Kaya yung kanyang mga pahayag ay alam kong minamahal ng bawat isa sa atin. Ito lang po i-share ko doon po sa karanasan sa New Jersey. Bago po kami umuwi, ay ako po nakasama ng aming pastor sa pag-ayos sa kanilang bahay. Ako po isang araw doon. At salamat sa Diyos. At yung iba po ang sitwasyon doon. Kung dito po ay pwedeng walang bayad, pwedeng may bayad, pwedeng walang bayad. Sabi ni pastor, dito hindi pwede yan. Kasi dito sa Amerika ay ang pinag-uusapan dito ay oras. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon. Ako pinakasampung araw. At habang kami magkasama ay patuloy nag-share siya, nagpapatotoo sa akin. Kaya pinagtatapat po niya yung kanyang mga karanasan, yung kanyang karanasan sa kapatid,
sa mga anak, ano po. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon at nagtitiwala siya sa akin kahit ako ay hindi pa naman katagalan doon. At isang bagay po doon na nakita ko, ito po ay tungkol doon sa kung paano i-bless ng Panginoon yung iglesia po sa New Jersey. Sila po yung walang sariling church, umuupa pa lang sila. At saka ang kanilang member ay baka marami pa po ang member dito para po doon. Siguro nakikita niyo sa picture, ano po, ng mga picture na kapag kami nagkasama. Ay sabi pa Pastor Roland, kasi sabi ni Pastor Roland, nagtrabaho ko isang araw doon sa church nila, ang gawa ng cabinet, yung patungan, mga patungan. Ay ako pipin ng binigyan ng bayan. Sabi ko, Pastor, hindi po, dahil ito po sa church, ayun po itulong ko na. Masaya po naman ako doon. Sabi sa akin, kaya nga pinagpapala ang church eh. Pinakailangan bukas ang iyong kamay. Huwag kang dapat lagi nakaganon. Yung mga kamay. Kaya, salamat sa Panginoon. Tapos kinuwento po niya sa akin kung bakit binabless ng Panginoon yung church na yun. Nung daw pong sila pasimula, dalawang pamilya lang po. Walang tithes, walang offering. Tapos ang pinakampon lang nila ay kain. Yung pong pinapakain sila nung biyanan ni Adrian. Yung po nagagawa sa underground, yung bahay nila. Tapos hanggang sa madagdagan, nagkaroon na ng tithes. Doon po sa church na yun. Kaya lang ay nito pong medyo tumatagal na, ay meron ng mga kapatiran na sumisilip. Doon po sa tithes na pumapasok sa church. Nasa ibig sabihin eh. Abay, saan po ginagamit po yun? Ano po? At nakita ni Pastor na hindi na pumunta yung income ng church, pumunta na doon sa kanila, ay samantalang natadagdagan naman ng tao. Ano po? Kaya sabi niya, Panginoon, ano po yung gagawin ko? Sapagkat nakikita ko po na mayroong puso na apektado dito. Ano po, lalo na doon sa bahagi ng pamimigay. Kaya nakita niya na para mabuksan yung puso ng tao, ay siyempre po meron yung treasurer, meron yung secretary, pastor. Pag maglalabas ng pera ay siyempre po may perma sila. Tapos ang ginawa po niya para binigay sa kanya ng Panginoon para maging magamot yung puso ng tao ay yung pong nagtayo siya ng dalawang member ng church, Sister Benilda at si Brother Marwin, na kapag maglalabas ng pera ang church o saan yung gagamitin, dapat po yung dalawa doon, bukod sa pera ng pastor, treasurer, ay dapat po ay merong pera doon sa dalawa. Hindi po makapapaglabas ng pera kahit pastor kapag walang pera yung dalawa. Kasi po, ang tinitingnan ni pastor doon ay maging maayos yung puso ng bawat mananampalataya. Ano po? Kaya ganun po yung kanyang ginawa. At nakita po niya na nagamot ang puso ng mga tao. Ang isang bagay pa doon ay yung pong, di po ba merong pagsusulit na tawag pagkatapusan ng taon. Katapusan ng taon. Katapusan ng buwan. May pag-report po doon, may monthly report. At na-report po nila ng maayos kasi may record yung treasurer, may record din po yung maperma. Na para may labas yung pera. Ako po ang tawag. Yung sekretary, gano'n din po. Tapos yung dalawa, ano tawag? Ay, hindi dito. Basta sila na ang paper para po dito sa church na ito ay hindi nakalistay kay pastor lang. May 4 na tao. Saan ba ako, Sister Karen, sa Silverset? Hindi ito, walang makakapagsanda sa amin kung walang perma lahat. Ang sa iyo po gano'n. At yun po yung ginawa ng Pastor Roland. At nakita niya na nagamot ang puso ng mga mananampalatayang kung sino pa rin naman yung sumisilip, sino pa yung hindi tapat sa pamibigay. Sabi ko Pastor Roland. Ay nung pong mangyari yun, ang report po nila ay January 1st week, nandun yung text mo, 2nd week, nandun yung text mo. Kasi po, naka 5 taong kami, 5 taong kami nakatanggap nun.
At kitang lahat hanggang sa December ay saka yung po may record din yung mga taga-Burma. Nag-ibayas po yung report, nagamot po yung puso ng tao. Alam po ba ninyo, na ibinuhos ng Diyos yung pagpapala sa church na yan. Sabi ni Pastor, simula noon, naging tapat ang bawat mananampalataya. Kahit po sila walang sariling church, ay nadami po silang natutulungan. Kaya ilang pastor po yung kanilang tinutulungan kasi kapos sila sa pera. Tapos yung mga evangelist, ay tinutulungan din po sila. Di ba? Marami din sila pinag-aaral. Si Jovel po hanggang ngayon, meron pang allowance siya. Nagagaling doon. At marami po yung naliligtas doon po sa kanilang ginagawa ito. Tulog din ako. Pwede po break time ako. Kaya salamat sa Panginoon. Doon ko po nakita yung sabi sabi po sa Malakias 3:10. Malakias 3:10. Sabi po dito ay ibigay niyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durumawang ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Kung titignan po natin, hindi lang isang bintana yun. Ano po, sabi dito ay mga durumawang ng langit. Ganun po naranasan ng God's love, yun pong pagiging tapat sa pagbibigay ng po ng bawat isa sa atin. Ito po yung hindi ko sinishare upang gawin natin ito. Kaya lang po nakita ko yung susi na pag-share ng Pastor Roland na talagang bumuhos po ang blessing ko sa church na yan. Kaya sinare ko lang po ito kasi po napapala po ako doon sa sinare sa akin Pastor Roland. Kaya napakabuti po ng Panginoon at sana maging tapat tayo sa lahat ng aspeto ng ating paglilingkod. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, salamat sa kanyang mensahe, salamat at tinayo ako ni Pastor dito na upang mahayag ang kabutihan ng Panginoon. Kaya ang papuri po at pasasalamat ay binabalik ko po sa Panginoon. Sa Diyos po, papuri.